Typhoon na si Marce, pero severe tropical storm pa rin kay Pag-asa. Nasa silangan na ng Isabela o Northeastern Luzon. At Tropical Cyclone Wind Siglang number 1, nakataas na sa isla ng Kalampan at Catanduanes. At sa silangan o sa dulo ng silangan ng Palanan, Isabela. Muling yan sa aking non-official Cyclone Wind Signal SWAT. Pero Northern Luzon, kasama na ang bahagi ng Metro Manila, ay makakaranas pa rin ng maalinsang panahon. Pero unti-unting magiging maulap ang bahagi ng Luzon habang mas lumalapit ang distansya ni Bagyong Marce. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, November 5, 2024. Ang oras nating boss maging tanghaling tapat ay alas 12:10 na ng tanghaling tapat. Papapansin ninyo, medyo humid pa rin at maalinsangan ang naranasan natin sa bahagi pa rin ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Bunsod pa rin yan ng umiiral na istilis pero manipis na istilis nito dahil naaagaw na po yung karagatan itong si Bagyong Marce na nasa typhoon category na sa 1-minute average. Pero sa 10-minute average, care of Pag-asa ay natiling severe tropical storm pa lamang ito. Pero ngayong hapon, inaasang itataas na rin yan anytime ni Pag-asa o ngayong tanghali sa typhoon category na rin. So antay-antay nyo na lamang na i-declare nila yan. Sa ngayon ay magiging maulap. Medyo gloomy po tayo unti-unti habang lumalapit ang bagyo. So asahan ang unting-unting pagtaas ng accumulated water vapor sa anumang parte ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Pero medyo mainit pa rin ang ating temperatura at magiging maulan din ang asahan natin itong hapon, lalo na't mag-a-accumulate na yung southwesterlies surface inflow na mahahatak mula sa kanluran. Sa ating lightning detection system, as of 12:10 ng ngayong tanghali ay nasa at least 31 lightning strikes na po ang naitala ng aking lightning detection system at mababa lang naman ng mga light water vapor na detect sa ating Doppler radar imagery courtesy o Pag-asa. Wala naman sa thunderstorm advisory, mula sa data PD Pag-asa din ay nakataas ang thunderstorm advisory sa bahagi na po ng Zamboanga Peninsula. Area na yan, mula yan sa Midsat Cliff hanggang Tungawan na po yan Davao Occidental, kasama ng Oriental, Sarangani, South Cotabato, all the way hanggang dyan sa bahagi na po ng Davao del Sur. Kasama na ang Surigao del Sur. Naasahan yan within 2 hours at kitang-kita naman, makikita nyo rin sa satellite imagery natin kung gagamitin nyo aking webpage ay magiging maulam na po at moderate and heavy rain showers na po ang umiiral, lalo na dyan sa bandang Davao del Sur area. So ingat po sa mga kababayan natin sa mga posibleng bain ngayong araw. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at mostly cloudy po, umiiral dito sa amin sa Caloocan. So, medyo humid pa rin. Makikita sa live CCTV snapshots ay maaraw pa rin dito sa amin sa Caloocan, despite na partly cloudy to mostly cloudy at medyo haze po tayo. Naghahalo na kasi yung concentration ng southwesterlies and then nagiging hamog agad siya na nahahatak nitong si Bagyong Marce. Kaya ganyan po tayo na ma-humid pa rin despite na nagiging maulap unti-unti ang Metro Manila. Sa lowest temperature na tala, naka-weather station kaninang ng madaling araw ng 12:58 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 23.8 degrees Celsius. Pero kahapon, nakapagtala kami ng 33.8 degrees Celsius. Pinakapatas na namin na air temperature ito kahapon ito ng hapon at 2:13 PM. So, ibig sabihin lang, medyo mataas ang aming heat index at 43.5 degrees Celsius ang naging init pandaman namin kahapon dito sa Caloocan Case Park. Pero kung tatabi sa PX Extremes in past 24 hours, nanguna ang Davao City pa rin na nasa 34.7 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na ngayon sa kanila kahapon. At sa lowest temperature, balik 17 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa Baguio. So hindi pa rin talaga ramdam ang amihan dahil nasa bandang dulo pa rin ito ng Batanes Group of Islands at nagkakaroon ng hindrance dahil nga po sa may lumalapit nga pong bagyo. Sa Iloilo naman, ang Tugigaraw, nakaranas sila ng 40 mm na at least moderate and heavy rain showers na hindi naman tumagal.
pero dito sa amin sa Caloocan kahapon, nakaranas din kami ng mga moderate rain showers, mabot ng 12 mm. At kaninang madaling araw, mabot po ng 6.9 mm ang naging total rainfall namin kanina. Kaya asahan po na magkakaroon pa rin tayo ng mga ganong-ganong mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Sa ating outside humidity, concentrated, halos pa-dryer, halos na 69% na moderate pa rin na outside humidity. Bumaba ito ng 7% since last hour. So, medyo may nadidetect siguro ng presence of high pressure area. Pero dahil may bagyo, nag-aagawan ngayon yung changes ng ating atmospheric pressure. 1,007 hectopascals po, meaning thunderstormy po tayo ngayong araw. So, magdala po ng ihanda ang mga pananggalang sulan, lalo na sa Metro Manila, asahan ang mga localized thunderstorms ngayong maghapon. High tide, low tide status natin, kasalukuyang low tide po tayo at mababa. So, yung mga planong pumalaot, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa, dahil sa bahagi po ng Luzon, totally bawal po pumalaot. Asahan po na aabot sa 3 to 6 meters ang aasahan na ng mga pag-alon dyan. Pero ngayon, probably mga 4 meters hanggang 5 meters po ang itatas ng alon dyan sa may bandang Isidro, Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, gamay na pababa ng bandang Bicol region. Kaya hindi na natin silipin. Alam na natin ang mangyayari dahil nga po nasa area na nga po ng karagatan ng northeastern Luzon ang position ngayon ni Bagyong Marce. So, alam na natin, totally bawal po pumalaot yung ating maging mga medium sea crabs natin dahil sobrang rough po ang alon ngayon kasabay ng gale force wind. So, ingat po mga kababayan natin. Pero sa may bandang dulo ng Mindanao, pwede naman, ingat lang dahil nakakaranas kayo ngayon ng mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa baybayin nga po ng Davao del Sur area. So, yun lamang po ang magiging concern natin. Anyway, sa ating namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:53 AM, naasahang lulubog naman ito mamayang 5:26 PM. Ang ating 13% illuminated na po na waxing crescent, kasi sikat lamang ngayong 9 AM. So, nasa elevation na ito na 37 degrees. So, kaka-moonrise pa lamang. At mamayang gabi pa po ito ng 8:18 PM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, well, asahan na natin ang magiging maulap ang himpapuwid natin. Chance ng pag-ulan, 29 to 30%. Ang chance ng ulan hindi sa amin sa Caloocan. So, maaring pumasok, pero isolated cases na lamang. Bukas ng Miyerkules, magiging maulap at maulan, 70 to 74%. Ang partially na magiging maulan at magiging mas maulap sa hapon. Ganon din ngayong araw. Pero mababa daw ang chance ng ulan ngayong tanghali at ngayong hapon daw dito sa Caloocan. Well, tingnan na lamang natin dahil medyo gloomy na rin tayo dito sa Caloocan. Sa highest and lowest temperature expected, naglalaro 31 to 32 degrees Celsius. The lowest temperature expected, 24 to 25 degrees Celsius. Sa ating local advisory, kaninang ng madaling araw ito, 3 AM, mula sa Dieta PDL Pag-asa, namataan ng sentro ni Marce. International ng Ningxing ay namataan sa layong 650 km, east northeast yan ng Dayet, Camarines Norte. O kaya, dyan naman sa 780 km east ng Baler, Aurora na. So, mabilis ang kanyang pagkilos. Maximum sustained wind, 110 km per hour at bugsong umabot ng 135 km per hour. Kumikilos pa rin ito pa west-northwestward sa bilis na 25 km an hour. Pero ngayon, nasa mahigit 30 km na naman ang bilis nito ngayong araw. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung sentro ni Bagyong Marce. Yan. Very organized na po ang sirkulasyon niya at yung pinaka-outer rain band ay hindi pa ganoon kaapektado. Pero umaabot na rin yung ilang areas ng outer rain band ni Marce kaya nakataas. Ayon yan sa aking non-official na tropical cyclone warning signal dyan sa bandang Palanan, Isabela po at dito sa may bandang Catanduanes, yung outer range niya. Nasa around 700 km lang naman kasi yung pinaka-diameter ng pinaka-gale force wind area nito. Yung distansya ng kanyang gale force wind. Ang around 700 km. So, maliit na klase lamang ito na tropical system. Maliit lamang siya. So, medyo compact. Hindi kagaya ni Bagyong Julian at Christine. Mas malawak.
yung kanyang sirkulasyon. So makikita po sa bahagi ng Nodo Luzon dahil sa nagkakaroon pa rin ng yung trough na ibabato ngayon mula kay bagyong Marcy. So yung ilang kaulapan ay nagpapang-abot sa bahagi ng Nodo Luzon na nagbubunsod po ng mga kalat-kalat at may mga pagkulog at pagkidlat na umiiral dyan sa Nodo Luzon. Bagamat maaraw pa rin at medyo maalinsangan pa rin ang umiiral dyan sa bahagi po ng Nodo Luzon. Kabilang na ang buong Apari, siyempre, at Ilocos Norte, Cordillera at Misery Region, Mapakalinga man yan o Apayao, Cagayan Valley, pababa na yan sa bandang Isabela. Magiging gloomy lang ang bandang Isabela area hanggang Aurora Region and the rest ng Quezon Province sa silangan ng Nodo Luzon. So dahil po dyan, expected ang mga kalat-katapang ulan na may pagkidlat at pagtulog. So mula yan sa bahagi nga po ng Santa Luzon, damay na ang buong Ifugao. Siyempre, magiging gloomy din at maalinsangan pa rin ang nararasan ng mga taga Ilocos Norte, La Union, Benguet, hanggang Pangasinan. Bagamat maulap ang umiira sa inyo dyan, kasabay po ng medyo maalinsangan panahon at medyo sumisulpot-sulpot na mga araw. Wala naman sa Central Zone, kabilang na Zambales hanggang Angeles at San Fernando, Pampanga. Maaraw din at maalinsangan sa inyo dyan, pero maya-maya magiging gloomy na naman ang inyong himpapawid. So, be ready na lamang sa mga hindi inaasang isolated wind showers at may mga pagtulog at pagkilat. At mula dyan sa bahagi nga po ng Bulacan o bandang Nueva Ecija, pababa ng Bulacan, papasok ng Metro Manila, kapare-pareho na medyo overcast, gloomy tayo ngayon na maaraw at medyo humid pa rin. Umiiral sa atin dito sa Metro Manila, kabilang na ang Calabarzon area. Pero pagpasok ng mula at Timonan, Quezon hanggang Camarines Norte, magiging partly cloudy at mga ilang kalat-kata po ang pag-ulan na umiiral dyan. Kung i-zoom in natin, umiiral ngayon ang ilang light to moderate dyan sa bahagi nga po ng Labo at Dayet, Camarines Norte at hanggang dyan sa may bandang Santa Elena at Calawag. At mula naman sa may bandang Sipukot, papasok ng Bico Region sa Naga and the rest ng Iriga, pababa ng Legazpi. Moderate kayo dyan pero maulap ang inyong himpapurin. Expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na ilang pagkilat at pagkulog. Then again, bunsod lamang yan ng nahahatak na southwesterlies surface wind flow. Ilang beses na natin yung pinapaliwanag. Mula nung naging low pressure area pa lang ito o naging tropical depression. Nasaan nga po natin habang tumataas itong si Marce ay mahahatak o tumataas din ang hatak sa ating southwesterly surface inflow na lalong magpapaglumi at magpapaulan sa katimugang bahagi nga po ng Luzon at Visayas area. Kitang-kita naman natin mula sa bahagi ng Kabikulan at the rest ng Mimaropa at Occidental Mindoro, nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan. At kabilang na ang pati ng Palawan na nakakaranas ngayon ng mga ilang light to moderate showers at katamtaman ng panahon sa may bandang Nara. Pero pagdating ng Brooks Point, magiging maulap na naman at mga isolated light to moderate showers. Pataas ba ang pagbuhos ng ulan? Kung babase naman natin sa heavy rain potential infrared, ay makikita po na mga ilang light to moderate showers lamang ang typical na umiiral. Maliban lamang sa bahagi nga po ng Camarines Norte na may mga clusterized na heavy rain showers po na umiiral. So ingat na lamang sa biglaang pabugso-bugso ng buhos ng ulan. Kasama na ang bahagi nga po ng Karamuan at Catanduanes Island, na which is pasok nga po sa range ng ating tropical cyclone wind signal number 1. Wala naman sa bahagi ng Visayas, dahil sa traversing din ng southwesterly surface inflow, may mga ilang light to moderate and some heavy rain showers ngayon na umiiral sa sentro ng Cebu. Damay na ang buong Danao City, pataas na ng Carmen hanggang Bogo City. Pagdala po na pananggalang, bagamat pasulput-sulput po yan, magandang makapaghanda na rin tayo mga folks. Sa kanlura naman ng Panay Island hanggang Negros Region, partly to mostly cloudy din at mga ilang light to moderate showers and clusterized heavy rain showers ang aasahan. At kung i-zoom in naman natin gamit ang Himawari 8 satellite imagery, sa Pag-asa, makikitang may mga light to moderate showers ang umiiral sa may bandang Kalibo hanggang Rojas City, dyan sa bahagi nga po ng Panay Island. Sa kanlura naman ay bandang dito sa may bandang Patungan hanggang Bungaso. Ayan, no? Ingat at magdala na naman ng pananggalang, bagamat pasulput-sulput ang mga pag-ulan, mga ilang light to moderate showers, kabilang na ang buong bahagi ng Negros Region, Bohol at Cebu City. Wala naman sa silangan, papasok dito sa bahagi ng Leyte at Eastern Samar, light to moderate showers din ang umiiral, pabugso-bugso rin ang buhos ng ulan, especially dito sa may bandang kalurang bahagi ng Calbayog at dito sa may bandang Gandara at San Isidro
magdala po ng pananggalang sa ulan hanggang dito sa mula sa may bandang silangan, baybayin ng bahagi ng Dolores at Oras ay magiging party tumusikaw di at mga ilang light to moderate showers din ang iral. So magdala ng payong. Pababa na yan ang bandang Borongan, Isang Samal hanggang dyan na sa kaduduluan ng Salcedo at Pulwan. Yan. Pero di sa bahagi ng Leyte, bagamat moderate, asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Papasok na yan ng bandang Tacloban or Moc. Pababa dito sa may bandang silangan ng Silago hanggang San Juan. So ingat na lamang mga folks sa pasulput-sulput na pag-ulan. Pagdating naman sa Mindanao, well, nakakaranas kayo ng mga makakalat at mga moderate and some heavy rain showers. Especially sa may bandang Zamboanga del Norte, mula dyan sa may bandang Liloy, Labaton, pababa na yan ng Baliguan, Siocon, and the rest ng Sibuco. Siyempre, madadamay na rin ang city of Zamboanga na makakaranas ng ilang moderate and some heavy rain showers dahil nga po sa southwest there is surface inflow na umiirang ngayon dyan. Bagamat sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, nagiging maulap lamang at katamtaman, papasok na yan ng Osamis at Maguindanao, ay asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, ilang light to moderate showers at pagmaya-maya ay magiging moderate to heavy rain showers. Mula na sa buong bahagi ng Davao del Sur ay nakakaranas ngayon, especially dito sa may bandang General Santos City, hanggang dito na sa may bandang Sarangani, moderate to violent rain showers po ang iral. Ingat po sa biglang fast floods at mga pagguho ng lupa. Kabilang na ang City of Davao at dito naman sa bahagi ng Davao de Oro mula sa Compostela Valley hanggang dito sa bandang San Isidro Mati hanggang Governor Generoso. Ingat po sa potensyal na pagbaha at huwag naman sa nagkaroon ng pagguho ng lupa. At wala na naman sa Surigao del Sur, dyan sa bahagi nga po ng Katiil, Lingig hanggang Inatuan, moderate to heavy rain showers din ang umihiral. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Nakakaranas na rin ng mas maulap na himpapurin ang Bukidnon. Asahan din ng mga light to moderate showers, drizzle at kalat-kalat ito na may localized thunderstorms. At pataas na yan ang bandang Caraga hanggang dyan sa itaas ng Surigao City hanggang sa isla ng Siargao Island at bandang dito sa area nga po ng Dinagat Island, nakakaranas din ng mas maulap na himpapurin, isolated rain showers din at medyo mabugso ang hangin dyan at medyo roughy din ang pag-alon. Ingat po sa mga kababayan natin, di anytime magkakaroon ng traversing ng cluster dito sa may bandang katimugan ng Davao Region, magbubunsod yan ng mga moderate to violent rain showers. Ingat po sa biglaang pagbaha. Medyo peperado po ha. Malaki po ang dala na water vapor dyan. Kung sisilipin natin sa pinaka-CIMS, Doppler imagery, makikita po ay approximate aabot sa mahigit 50 to 80 mm ang dalang ulan dyan sa kaduluduluhan ng Davao del Sur. So mukhang marami ang maibubuhos na ulan sa parte na ito ng Davao Region sa Katimugan, lalo na sa City of Davao. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. As of 12:30 na po ngayong tanghali ay ang kanyang center air pressure na ngayon ni typhoon category na si international name Yingxing or local name na si Marce. Sa 1 minute average po ito na category 1 typhoon na po at maya-mayang konti itataas na rin yan ni Pag-asa o baka ngayong tanghali nakataas na yan sa typhoon category na rin na sasamahan na ito ni Japan Meteorological Agency. So expected na yan mga folks And as of 12:30 PM ay nasa maximum sustained wind na po. 1 minute average po ito sa bilis na 146 km per hour at punsong umaabot ng 182 km per hour. Pero kung magpapasa natin ang 10 minute average, severe tropical storm category, 108 km per hour po ito at punsong umaabot ng 134 km per hour. Umikilos pa rin sa northwest o west-northwestward sa bilis na 30 km an hour po yan. So malinaw po yan. Namataan na ngayon ito. Kanina lang nasa may bandang Catanduanes o bandang ano lang to. Sa may bandang malapit sa may bandang Camarines Norte pa lamang ito kanina lamang umaga. Ngayon, mabilis kasi ang pagkilos niya at 30 km an hour. Kaya kung susukatin ngayon natin yung latest na position ni Bagyong Marce, yan. So makikita nyo paano natin sinusukat. Automated, meron naman din tayong auto ruler sa ating webpage.
para hindi na tayo magpapakahirapan na lipat ng iba't ibang webpage. Lahat nandito na po sa aking webpage kaya madali na nating na-access at nasusukat ang eksaktong lokasyon at mga data ng bagyong ito. At kung pagbabasa natin, ang reference point ay ang Palanan, Isabela. Sa may bandang Palanan, Isabela ang pagbabasa natin. Yan, layong 431 km na po ito east ng Palanan, Isabela. Yung pinaka-center na ngayon ni bagyong Marce. So, mabilis ang kanyang pagkilos at inaasa natin ngayong hapon, nandito na yan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Which is, nabanggit nga po natin kahapon sa ating report at sa ating mga latest update post sa ating Facebook page. Binanggit nga natin, mga bandang hapon na yan, bandang malapit niya sa may bandang Santa Ana o nasa baybayin na ito ng Santa Ana, Cagayan. So, pagtataas na po ng Tropical Cyclone Wind Signal dyan at base na rin sa ating Tropical Cyclone Track Combination, nakataas na nga po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang paligid ng Palanan, Isabela. Ako din yan sa non-official po hindi yan galing kay Pag-asa. Non-official Tropical Cyclone warning signal, wind SWAT, base sa aking automated Tropical Cyclone sector. Mabot na rin sa bandang Palanan. So habang lumalapit ito ngayon dito sa karagatan ng Palanan, Isabela, itong si Santa Ana, Cagayan rather, itong si Bagyong Marce, ay unti-unti nang aabutin yan ng area ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ang bahagi nito ng Cagayan Valley, hanggang dyan na yan sa itaas ng Santa Ana, Cagayan. Unti-unti yan at hanggang nitong maghapon. Sasakupin na yan ang buong bahagi ng Cagayan at madadamay na rin ang bahagi ng Babuyan Island. So, be ready mga folks. At kung hindi ngayong hapon na nasa biba ng baybayin nito ng Santa Ana, Cagayan, o baka mamayang gabi. And since mabilis naman ang pagkilos niya at 30 km/h, expected ngayong hapon, nandiyan na yan sa may bandang malapit sa baybayin ng Santa Ana, Cagayan. At mula sa ating unti-unti na rin natin nililipat itong Tropical Cyclone Track Combination sa aking bagong multiple ensemble forecast track. Under construction ko pa kasi siya, pero pareho lang yan dito. Yan. So ito kasi is kasama na po yung active na Tropical Cyclone Forecast Track ni Pag-asa. So makikita po natin dito ay ito po yung kasalukuyang lokasyon ni Bagyong Marce. Ayan, sa bandang silangan na nga po ng Northern Luzon. Bandang Isabela na. Makikita sa data feed ni Joint Typhoon Weather Centers, nasa Category 2 typhoon category na raw ito. Ayan, papasok na sa Category 2. Maya-maya. Ngayon, Category 1 typhoon pa lamang siya. So mamaya-maya, mamayang hapon o gabi, ay nasa Category 2 typhoon na po ito. Maximum wind speed, 157 km/h daw ang abutin nito at bugsong 196 km/h. Kay Pag-asa naman, ngayon pa lamang ito magta-typhoon category. Yan, expected din, sabay sila. Mga mamayang hapon o mga mamayang gabi ay nasa Category 2 typhoon na ito according sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center. Makikita medyo may distansya pa yung pinaka-track ng dalawang ito. So, meron tayong makukuhang mean track analysis. Yan, yung gitna, kinukuha natin yan. Yan yung mean o average mean track natin na makukuha ngayon mga folks. So, inaasahan ng mamayang gabi po, nandito na yan sa may bandang silangan ng Makunakon, bandang Isabela, at kinabukasan naman ng umaga, mga Miyerkules na po ito, naasahan nandito na ito sa may bandang silangan ng Extreme Northern Luzon, malapit sa parte ng Bagaw, Cagayan, Sakop, at inaasahan naman sa kinagabihan ay nandito na yan sa may bandang halos silangan ng baybayin ng Santa Ana, Cagayan. So nasa Category 2 typhoon pa rin ito, pagsapit nga po ng kinabukasan yan ng Miyerkules. At sa gabi naman ay aabot na raw sa Category 3 typhoon itong si Marce pag nandito na yan sa silangan ng baybayin ng Santa Ana, Cagayan yan. Probably is kinagabihan na yan bukas ng Miyerkules. Ayan, malinaw na malinaw po yan. At kinabukasan naman ng Thursday, mas malapit na ito sa karagatan ng Santa Ana, Cagayan. Kitang-kita po ang pinakadetalye. Halos malapit na sa Santa Ana, Cagayan. Yan. So kung titingnan natin dito,
bababa siya sa Category 2 typhoon, itong si Bagyong Marce. So, bahagya itong humina pagdating ng Huwebes ng umaga. So, dito, medyo aabot siya sa Category 3. Bukas po yan, ng bandang hapon yan o gabi, and then kinabukasan na ng Huwebes, ay bahagyang bababa sa Category 2 typhoon, yung lakas niya, 176 km per hour at 220 km per hour, yung bugso niya. Yan. Umaga ito sa, umaga ito, mga alas 8 ng umaga po, ng Huwebes. Yan. And then, inaasahan ito na nandito na yan sa may bandang baybayin, pero bahagyang tumaas po yung track niya. So, pumasok po yung ating cone of uncertainty. At nabanggit na nga po natin, kung kukunin natin yung average track, yan, ine-expect nga natin kung hindi tatama yan sa kaduluduluhan nga po dito. Kasi pinost natin sa Facebook page, nasaan tatama ito ng Palawi. Pero dahil tumataas po yung forecast track niya, expected tatama na yan o dadaanan o tatawirin ang isla ng Camiguin Island at Puga Island. Kung pagbabasehin natin yung average track ng ating analysis sa pagitan ni Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center. So, yung pagitan niya ay malamang tatawirin ito ang Camiguin Island at Puga Island. So, sa mga kababayan natin na nakatira sa Camiguin Island, medyo ready pa rin po tayo maging sa Dalupiri Island, ha? Posibleng umabot sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 po ang area ninyo dyan dahil halos nasa pinaka-inner kayo ng storm wind ni Bagyong Marce po. Pagsapit po yan ng gabi, hapon o gabi ng Huwebes. Ayan, Huwebes po yan ng bandang gabi na. So, mga Miyerkules ng hapon o maghapon, nandito na yan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. And then, mga gabi o mga madaling araw, expected, o bago maggabi, mga hapon o gabi, inaasahan nandito na yan sa bandang Camiguin Island. So, expected hanggang kinabukasan na yan, o ng madaling araw ng Biyernes, expected po na nandito na yan sa may bandang Puga Island. So, expected na mga taga Cagayan, dyan sa may bandang Ambulong o Pamplona, medyo prepare pa rin tayo. Asahan po na aabutan kayo o possible abutan pa rin kayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 or number 4. Depende sa magiging galaw ng forecast track niya sa mga susunod na oras. Sa ngayon ay yung mean track ay ang aabutan o tatamaan ang Puga Island or ang Camiguin Island. So, kapag dito siya dumaan, Tropical Cyclone Wind Signal number 3 probably, or pasok pa rin niya sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Pero assuming na natin, Tropical Cyclone Wind Signal number 3, kapag dito naging track. Pero kung susunod itong track na ito, sa track ni Pag-asa, asahan, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang mararanasan ng mga taga-Cagayan, kabilang na ang Apari, hanggang Ballesteros, Tabulong, Pamplona, hanggang Claveria na po yan. All the way hanggang sa kinabukasan na nga po yan ng madaling araw ng Biyernes. Yan. So, mga November 8 po yan. So, malinaw po yan mga folks, ha? At least, pinakadetalyo o very detail natin ipinapaliwanag. Dahil ang aabutan na naman kasi ang mga taga-Cagayan mula Apari hanggang Claveria. Expected na yan, malayo na yan sa Ilocos Norte, kinabukasan na ng umaga ng Biyernes, November 8, 2024 po yan. So, medyo malayo na siya sa landmass ng Ilocos Norte, kinaumagahan na po yan ng Biyernes. So, category expected, nasa Category 2 typhoon po ito, ayon yan sa data feed ng Joint Typhoon Weather Centers. Ayan. So, kung pagbabasin natin yung means, average track, ito yan, dadaan. And then, inaasahan pong lalabas o exit ng Philippine Area of Responsibility bago siguro maghapon o bandang hapon po yan ng Biyernes o gabi. Yan. O bago mag alas 8 ng gabi, inaasahan exit na po ito ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. So, malinaw po yan mga folks, ha? At mapapansin natin, mananatili siyang nasa typhoon category ang bagyong si Marce. Dito nga lang medyo humina ng bahagya at pumasok sa mabot pa ng super typhoon. So may maliit pa na potential pa na pinapakita ang data feed ng Joint Typhoon Weather Center
na aabot sa Super Typhoon category at 185 kilometers per hour at bugsong umabot ng 231 kilometers per hour po yan. So kung magbabasehan natin dito, gabi po yan ng November 6. So bukas po yan ng gabi. May maliit pa na tsansa na aabot sa Super Typhoon category ayon yan sa Joint Typhoon Weather Center. Pero kay Pag-asa rather ay mananatiling typhoon category pa rin daw ito. So walang pinapakita si Pag-asa dito sa kanilang forecast track na aabot daw sa Super Typhoon. Si Joint Typhoon Weather Center lamang ang nagpapakita ng forecast track na aabot daw kinabukasan na yan ng gabi na aabot sa Super Typhoon category. So tingnan natin kung mangyayari yan or mag-retain sa typhoon category. Hopefully, wag na siya nang mas lumakas sana. Kasi kawawa naman ang ating mga kababayan, lalo na sa extreme Northern Luzon. Apektado yan ang buong Babuyan Islands at apektado din ang bahagi ng Batanes Cook Islands at mula sa med ng Ilocos Norte, Apayao, pababa na ng Abra, Kalinga, hanggang Mountain Province na yan. Pagsapit nga po yan ng Biyernes po ng gabi o Biyernes ng hapon o gabi. Yan. So, Huwebes o Biyernes, pagitan yan. Maapektuhan na ng husto ang mga taga-extreme Northern Luzon. So, medyo prepare po sa mga kababayan natin ha. Yan po yung pinaka-track forecast ngayon ni Bagyong Marce o international name na si Yingxing. Kung magbabisayan naman natin ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita po ay yung si 91W na nanatiling nasa insignificant condition na around 20% ang tsansa pa rin ng kanyang development. So medyo nag-i-stalemate din siya. Maliit pa rin ang tsansa niya na magiging aktibong low pressure area. So under still pero hindi isinama ngayon ng aking tropical cyclone sector. Pero dito ay makikitang medyo agresibo ang magiging kilos ng trough nito ni 91W. At kung hindi man si 91W, baka may kasunod sa kanya. Then may nakikitaan tayo by November 8 or 9 na may kumikilos pa west-northwestward. So probably si 91W nga po ito. Yan. Hindi nga lang significant pa. Pero kung pagbawasan natin ang mean sea level pressure, medyo shallow trough pa rin itong si 91W habang kumikilos pa west-northwestward. So very uncertain pa rin yung kanyang development kung ito ay magiging isang ganap na bagyo pa. So, abang-abang na lamang mga folks. Dahil kapag pumasok na po ito sa may bandang Yap area, ay tataas na po yung threat na lumapit sa border ng ating Philippine Area of Responsibility itong si 91W. So, abang-abang na lamang mga folks. And so far, mula kay 91W, wala pa tayong nakikitaan na kasunod niya. At makikitang napakataas ng high pressure area sa itaas. So, lahat ng bagyo talaga na mabubuo sa silangan ng bansa ay kakaluran talaga ang kilos niya. Mula sa mga computer models naman, after kay Bagyong Marce, ayan, yung trough circulation ni 91W, probably, ikilos ito pa west-northwestward at mukhang mayroong dalawa na nabubuo rito according kay GFS. So, ang nasisiguro pa lang natin sa ngayon, itong si 91W, nagiging ganap na bagyo siya. SMWF naman, kung pagbasa natin, very not significant. Magiging aktibong bagyo itong si 91W. So, hindi pa talaga natin certain na kung tutuloy-tuloy itong si 91W, so patuloy pa rin natin tututukan. Baka manggulat na lamang yan, gagaya na lamang ni Marce. So, wala tayong nakikita kay SMWF, pero kay NABGEM, aggressive din ang development ni 91W. Ayan. So, makikita natin, kikilos din pa west-northwestward patungo sa direksyon ng Guam. Yan o. So, naging tropical depression pa siya dito. Ang pinaka-forecast, ahead time forecast niya, nalalapit ng Guam, ay mga November 10 na po ito. So, abangan na lang po natin. At mula naman sa icon at GM, ay not significant din itong C91W na tataas ang confidence na magiging ganap na bagyo. So, medyo mababa pa rin yung confidence ni 91W na kung magiging ganap na bagyo ito. Pero panatinin natin itong babantayan dahil medyo may sumusulpot na kasabayan ni 91W. Sa ngayon, yung kanyang convergence phase, kung titingnan natin dito, ay napaka-insignificant yung kanyang sirkulasyon dito at halos hindi nakikitaan sa satellite imagery.
Maging sa kanyang vorticity, kung sisilipin natin, medyo nagmo-moderate na rin ang kanyang circulation. Ayan. So, dito, kailangan talaga kompleto tayo sa ating ginagamit. Dahil minsan sa convergence, hindi siya masyado halata. Pero naglalaro na sa 18 km per hour. Pero napakanibis nung pinaka-organize niyan, hindi siya masyado halata. Pero kung pagbabase natin yung vorticity, mataas na pala siya. So, ibig sabihin lamang dito, mayroong kontrahangin o divergence na nagaganap. Pero halos hindi rin siya halata. So, dahil hindi siya halata, magbabase tayo sa vorticity na tumataas. Kaya, lumalabas sa mga computer models ng iba't ibang weather agency na may mga potential pa rin na magiging aktibong low pressure area C91W. Sa ulat nindol naman, so far ay meron na naman tayo na-detect na medyo magnitude 4 plus ito. Mga kaninang 9:48 o 9:49 AM kanina. Well, tingnan natin sa data feed ni PBox kung ano yan. Yan ay nasa bahagi ng southeast ng Dilasag, Aurora. Magnitude 4.2 po ito. So, kaya na-detect ng aking seismometer. Yan, sa may bandang Aurora region, Dilasag, Aurora, southeast po ito. Nasa baybayin ng Aurora region sa Dilasag. At mula sa paglindol kaninang 9:48 AM, may magnitude 4.2 po ito. At wala namang sumunod sa kanya na magnitude 4 plus mula kaninang madaling araw. Pero marami-rami na kagad ng mga minor earthquakes na naitala mula sa data feed ni PBox sa aking webpage. Pero kung sisilipin natin ang International Seismic Network, medyo may pagyanig na malakas sa west coast ng Colombia, magnitude 5.2. Yan, sa Tonga rin, magnitude 5 din. So madalas sa may bandang Mid-Pacific, nagkakaroon ng malakas-lakas na pagyanig. Kasama na rin ang bahagi nga po ng Papua New Guinea at bandang Southern Japan na may magnitude 5. So, puro magnitude 5.2. Pero sa Pilipinas, makikita natin hindi naman masyado o wala tayong naitalang medyo malakas-lakas na pagyanig. Ito lamang kanina-kanina na nasa Dilasag, Aurora region na may magnitude 4.2. Kung sisilipin naman natin ang historical earthquakes ngayong araw para sa month of November. Yan, so i-load natin yung month of November. Nasa total of 157 earthquakes na po tayo, 151 dito, magnitude 2.0 pataas, aanin pa lamang sa magnitude 4.0, at wala namang nadagdagan mahigit sa magnitude 5.0 na pagyanig. So far, ayun lamang, ang total earthquakes natin, 157, so medyo konti pa lamang, at aanin pa lamang ang mahigit sa magnitude 4.0 na pagyanig. So wala tayong masyado magiging komento. Medyo konti pa lamang kasi yung recorded earthquakes so far. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, November 5, 2022.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, November 5, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisamang tanghali. At since pula kaninang maga ay stationary lamang tayo na medyo humid ang panahon natin at gloomy. Visit naman sa ating website para sa gusto malaman pinaka-real-time events mula sa data feed sa aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.